Hindi aso, hindi rin pusa. Lalong hindi ibon o isda, kundi isang paniki na kinatatakutan ng marami. Ang napiling alagaan ng isang guro sa Misamis Occidental. Pinapaliguan pa niya, pinapasyal, nilalambing pa kung minsan yung paniki. Anak na nga daw ang turing ni Ma'am Carmel kay Keryu. Pero marami ang nagtatanong, ligtas bang alagaan ng paniki? O pwedeng malagay sa alanganin ang kalusugan? Narito ang Samahan ng Alaga at Amo na pinag-uusapan at kontrobersyal dahil si Paniki, pet ni Teacher. Simbolo ng kadiliman. Madalas dinidikit pa sa mga kwento ng kababalaghan, kinatatakutan, at pinagtatabuyan dahil sa sinaunang paniniwala na sila ay mga aswang at manananggal, mga kampo ng kadiliman. Sila ang mga flying mammals na kung tawagin ay mga bat o paniki, kilala rin bilang kabog sa mga Bisaya. Madalas sila ay kumukuta sa mga kuweba o punong kahoy na matatanda. Pero pagkagat ng dilim, sila ay nagigising. Naglipa na sa mga tahimik na baryo at lugar na hindi matao. Nakakatakot kaya ang mga paniki. Maraming ganyan sa province, yung iba minsan nagdadagit. Alagad ng masasamang espiritu yan. Pero ibahin ninyo ang paniki sa bayan ng Clarin sa Misamis Occidental. Imbis pangilagan o katakutan, ang paniki roon abay ginawang fur baby. Maraming beses na kasi kami nakakita ng paniki dito. Kaya masasabi namin na hindi na kami takot doon. Yes, si Kiryu, ang homebody paniki na pet ni Teacher Carmel. Kung tutuusin, hindi lang alaga ang trato ni Ma'am Carmel kay Kiryu, kundi bunsong anak daw sa kanyang pamilya. Si Kiro po ay nahulog sa bubungan namin kasi injured yung mother niya. Tapos, nangyari yun madaling araw. Tapos, pagtingin kasi ng husband ko, may baby, kawawa talaga. So, kaya naisipan namin na kanang alagaan si Kiro. Pinapainom namin ng gatas para para mas makasurvive talaga si Kiro. Kwento ni Teacher, hindi naman niya talaga intensyong magkaroon ng kakaibang alaga o kuning ito para itira sa kanilang bahay. Aksidente lang umano ang dahilan bakit nila kinupkup ang batang paniki noon. Sa awa ni Teacher at kanyang mister, napagdesisyonan nilang ampunin at palakihin ang kawawang batang paniki. Naulila si Kiryu dahil sa kanyang ina dahil hindi na ito naisalba. Sa mga mayayabong at mga matatandang puno at sa mga tahimik na lugar, malayang nabubuhay ang mga paniki tulad ni Kiryu, na naligaw minsan kaya siya nagkaganyan ngayon. Kabilang si Kiryu sa pamilya ng mga tinatawag na fruit bat o mga prutas ang kinakain na kadalasan nahahanap o matatagpuan sa Pilipinas. Pero dahil sa patuloy na pang-aabuso sa kalikasan, unti-unti na ngayong nawawalan ng maayos na tirahan ang mga paniki tulad ni Kiryu. Hinala ni Teacher dahil nabubulabog o nasira ang kuta ng mga paniki sa kabundukan sa kanilang lugar, marami ang naligaw at napunta sa mga kabahayan. Kabilang sa naging biktima ng mga walang pusong tao ay ang mag-ina na si Kiryu. Mula noon, si Carmel na ang tumayong nanay sa flying mammal. Naging malusog ito at maamo sa tao. Gising kami ng mga 5 o'clock. Gising na din siya. Kasi malalaman kasi niya na may tao na sa paligid. So magigising din siya. So kasama ng husband ko, pupunta kami doon sa kusina. At kapag walang tao dito kasi duty kami everyday. Tapos yung mga bata din, pumupunta sa school. So walang tao dito. Ano lang, matutulog lang siya. Yung nakaganon lang yung pakpak niya. Parang ano talaga, parang
newborn baby. Aminado si Ma'am Carmel, nung una natakot siya sa pambihirang alaga. Pero habang tumatagal, naunawaan na niya na wala daw pala sa anyo ang kabaitan ng isang nilalang, kundi nasa puso at kung paano ito tanggapin at mahalin. Nainom namin siya ng gatas 3 times a day. Na nilagyan siya namin noon ng sarili niyang tulugan. O may tulugan talaga siya noon. So, since namatay na yung mother niya, kaya naisipan namin na what if na lang, pinapainumin na lang namin ng gatas para makasurvive. So yun talaga kami kasi si Kirill kasi, di ba yung mga bats na belong yan sa wildlife. Naisipan namin na what if alagaan natin at saka kanang iti-train talaga namin. So what if siya, kanang ma-train talaga namin na maging masanay na siya sa tao. Kaon siya o kung sa to pa. Hindi hayop kung ituring ng pamilya Doldolia si Kirill. Lahat kasi ng miyembro ng pamilya, aliw na aliw sa kanilang lovable paniki. Sigurado rin daw, mabango si Kirill dahil regular ang pagpapaligo sa kanya. Disiplinado rin daw ang kanilang one-of-a-kind pet dahil sa maniwala kayo o hindi, marunong daw itong umintindi. Natuto na siyang kumain ng mga prutas. Una naman yung pinakain sa kanya yung mangga. Tapos yung watermelon. Saka bili kami ng grapes. Kumakain ng grapes. Makina talaga si Kirill. Tinuturuan namin lipad. Ngayon, medyo malayo na yung lipad niya. Para nang bibi sa amin. Yun nga lang dahil hindi tulad ng aso at pusa si Kirill, ang peak hour ng kanyang energy ay sa gabi. Lipad dito, lipad doon. Pero paglilinaw naman ng mga fur parents, hindi daw sakit sa ulo ang kanilang paniki. Behave daw at marunong rumispeto sa kanilang sleeping time. Napaka-interesante, di ba? Pero kung kayo ang tatanungin, kakayanin nyo bang mag-alaga ng paniki sa bahay? Hindi ako takot sa ibang hayop, pero sa daga po kasi, similarities po siya ng paniki. Parang yun din po yung nakikita ko sa kanya, parang yun ang kinatatakutan ko. Kaya ayaw ko po siyang alagaan. Ang word naman, mag-aalaga ka ng paniki. Pwede ba yun? Paniki, alagaan, si Batman? Dar na kaya to? Iba't ibang opinyon, hindi rin pare-parehong sang-ayon ang ating mga kababayan sa pag-aaruga ni Teacher Carmel ng kanyang sweet paniki. Pero ang tanong, pwede ba talagang gawing alaga o pet ang isang paniki? May panganib bang pwedeng idulot ito sa kalusugan o sa safety ng kanyang amo? Malaki ang ambag ng mga paniki sa ating ecosystem. Sila ang kumakain ng mga insekto at pestes sa mga halaman at puno. Ang ilan sa uri nila sa pollination naman nakatuon. Sinisipsip nila ang mga nectar sa mga bulaklak at prutas para patuloy na kumalat ang binhi. Maswerte ang Pilipinas dahil umabot na sa 79 species. Ang dami ng mga paniki ang mayroon dito. Karamihan sa kanila endemic o dito lang talaga sa Pilipinas matatagpuan. 2 uri ang Philippine bats, ang mga fruit bats at insect-eating bats. Kadalasan, ang mga fruit bats ang naliligaw at nakukuha ng mga tao. Ayon sa batas, itong Wildlife Resources Conservation and Protection Act of 2001, bawal ang paghuli, pagbebenta at pag-aalaga ng kahit na anong uri ng paniki sa bansa. Ang paniki kasi ay kabilang sa mga hayop sa Pilipinas na nanganganib na ang lahi at maaari rin itong makasakit kahit na ano pang alaga ang gawin mo dito. Marami na ring insidente ng panghuhuli ng mga paniki sa norte para gawing pulutan at ulam. May ilan ding binebenta ang mga ito sa mga restaurant na nag-aalok ng mga exotic food. Ito ang dahilan kung bakit hindi mapakawalan ni Ma'am Carmel ang kanyang mahal na alaga. Takot siyang ito'y mapapahamak at sapitin ang nangyari sa kanyang nanay. So kailangan daw na
ibabalik si Kereo doon sa yun sa natural talaga niyang habitat. So kaya naisipan namin na pakawalan na lang si Kereo kasi nag-promise din kami doon na once na marunong na siyang lumipad ng malayo, pakawalan talaga namin si Kereo para maibalik siya sa kanyang natural na habitat. Pero sana naman makaano din kami ng permit na kami na lang talaga mag-alaga kay Kereo kasi nasanay din siya sa tao eh. Imagine 6 months na siya sa amin. Parang sanay na sanay talaga siya. Hindi lang sa amin ha, pati yung sa mga kapitbahay din namin, lumalapit din siya. Tulad ni Teacher Carmel, nagmamalasakit din noon si Senador Robin Padilla sa isang naligaw na paniki. Pinangalanan pa nga niya itong Batman. Pero sa pagpasok ng 2026, isang masamang balita ang ipinost ni Binoy sa social media. Ang kanyang Batman namatay na. Suspetsya niya ay dahil sa sakit. Paliwanag ng isang veterinaryo, bagamat may mga paniki na mukhang maaamo at malapit sa tao, ito raw ay hindi domesticated at hindi pwedeng alagaan sa tahanan tulad ng mga aso at pusa. Some can be made as pets, domesticated, pero not all. So you have to understand their how to take care of them, their physiological needs, their physical needs, nutritional needs. Things vary. Each of them has their specific needs for survival. Mas matagal ang lifespan ng bat na nasa kasi hindi na-stifle yung growth nila pag nasa natural habitat sila. Second, food sources nila. So, depending on the species of the bat, may sariling food source yan, may sariling habitat yan, may sariling niche yan sa environment kung saan siya nakatira, kung saan ideal yung growth niya, kung ganon. And if you disturb that, maapektuhan mo yung growth ng bat, pwede siyang magkasakit, pwede siyang manghina. It's like taking somebody who's used to this environment, kung saan siya lumaki, then tinik mo siya, nilipat mo sa iba, that can affect the growth of the bat. Ayon sa DNR, kung saan sakop nila ang wildlife, ang mga paniki ay kinukonsidera na wild animals. Mas nai-stress sila kapag nakakulong at walang sariling lugar. Ayaw din ng mga paniki na iniistorbo at walang nakikitang kasamang kauri nila. Pinaaalalahanan din ng vet ang publiko na may sariling paraan ng mga paniki para linisin ang sarili. Hindi daw advisable na sila'y pinapaliguan. Bats typically have a natural way of cleaning themselves. They tend to lick themselves, although naliligo sila, but it's more on yung self-bathing parang pusa. They don't submerge themselves in water, talagang under water pressure or katulad na ginagawa pinapaliguan sa bahay yung ganon. Kasi they might get sick or the tendency is baka magkasakit sila kung magkamali ka ng paligo sa kanila. Like too cold the water or ganon or Kasi although warm-blooded ang bats, they're still may sarili silang method ng pagpapaligo sa sarili nila. Nagbabala rin ang Bat Conservation International na hindi dapat hinahawakan ng paniki ng walang proteksyon. Posible raw kasing makakuha ng ilang sakit mula sa mga hayop na ito, tulad ng leptospirosis, rabies at iba pang mga zoonotic diseases na dumidikit sa katawan ng mga bats. Likas daw kasing malakas ang immune system ng mga paniki, hindi sila agad nagkakasakit. Pero pwede silang maging carrier ng mga virus. Marami ng pag-aaral sa medikal na posibleng may kinalaman na ang paniki sa mga nakakahawang virus at sakit. Ang SARS ay itinuturong nakuha mula sa mga horseshoe bats. Ang Middle East Respiratory Syndrome o MERS, suspetsa rin na nagsimula sa Egyptian tomb bats. Possibility of transmission of rabies, zoonotic diseases can be transmitted from the bat to the owner. One is rabies, 2, leptospirosis, sa urine ng bat, 3, you can transmit various infections, 4, you can also transmit mga parasites. Ganun po. Also, and again, which is a big major problem, again, ulitin ko, rabies. Pag nakagat ka niyan or come to contact with the saliva of the bat, rabies transmission is possible.
paglilinaw ng mga eksperto sa wildlife, hindi lahat ng hayop ay pwedeng itira kasama ang mga tao. May mga nilikha daw sa mundo na talagang nakadisenyo para bumalanse ng kapaligiran at hindi pwedeng ialis sa kanyang kinabibilangan. Nararapat daw ipagkatiwala ang tulad ni Kireo sa mga may kaalaman sa ganitong nilalang. Hinihikayat ng DENR na i-turn over ang paniking ito sa pinakamalapit na opisina. For example, merong mga paniki sa paligid mo, sa area mo, nasa probinsya ka, what you can do is, kung gusto mo yung meron kang, say, paniki na pabalik-balik sa'yo, what you could do is, you can make a small house na where they can stay there. Typically, it's a small bat house. Pwede silang mag-roost doon during the day and then they will come out at night. Ayon naman kay Teacher Carmel, wala naman silang intensyon na alagaan si Kireo habang buhay. Gusto lang niya munang makasigurado na ang paniki nilang minahal ay malayo sa kapahamakan. Handa naman daw sumunod ang guro sa ipinag-uutos ng batas at ng autoridad. Sana kanang mas masanay siya sa amin. Tapos gusto talaga namin maipakita ba na kahit si Kireo belong siya sa wild. Pero yung gusto namin mapakita na kahit na belong siya sa wild, marunong din pala siyang mag-love ng tao. Marunong din pala siyang umunawa at umintindi sa mga tao. At marunong din pala siyang maki-close sa mga tao. Yun ang gusto namin ipapakita talaga. Parang parang newborn baby. Kahit na bawal, kahit na kinatatakutan, hindi maitatanggi ang pagmamahalang nabuo sa dalawang magkaibang mundo, tao at hayop. Totoong walang imposible kapag puso ang nag-usap at may ibinigay na malasakit. Siguradong taos-pusong pagmamahal ang babalik, anumang anyo, anumang bagsik. Pero ang higit na pinapangarap ng guro ay ang makita na ang kanyang itinuturing ng anak ay lumilipad na ng malaya kasama ang kanyang mga kauri. Buhay na may kalayaan at may kabuluhan sa lugar na kanyang totoong kinabibilangan at tunay na tahanan.